Another day mga kamanok, meron nga palang nag-request sa akin si Sir GDA Sirama. Shoutout po sa inyo sir, happy breeding po. Ito po yung request ni sir. Tips before ibiyahe ang manok. Shoutout po sa inyo sir GDA Sirama. Salamat po sa inyong request at ito po ay napapanahon. Shoutout na din po kay Sir Ford Andrew T. Brinyosa ng Rosario, Batangas. Solid yan si sir sa atin. Salamat po sa suporta, ingat po lagi, God bless. Ipapaliwanag ko na lang po ng madali para maintindihan po ng nakakarami. Ito po yung mga tips ko before ibiyahe ang manok. Una, bago ilagay sana ng breeder yung manok sa box ay videohan na niya ang manok. Latest video. Kahit hindi po humingi ng video ang customer, magkusa na po tayo. Okay po. Importante po yan. Para sigurado po kayong dalawa na okay at nakakondisyon ang ipapadalang manok. Pangalawa po, pwede mo bigyan ng anti-stress na vitamina ang manok. Katulad ng Reload Plus at iba pa. Nakakapagbigay talaga ng stress sa manok ang biyahe lalo na kung malayuan. Kaya mas okay po kung bibigyan natin sila ng vitamina bago bumiyahe. Pangatlo po, tapos na tayo sa video at vitamina. Ngayon, video call mo si buyer. Pakita mo kung saan mo ilalagay ang manok na ipapadala. Kung ano ang paglalagyan mo na kahon. Kung magiging komportable ba ang manok. So advisable sa malayuan ay medyo maluwag na kahon para nakaka-stretch man lang yung manok. At alam nyo ba mga kamanok na malaki ang ginagampanan ng box na paglalagyan sa kalagayan ng manok habang bumabiyahe? Yes po, halimbawa po ako ang magpapadala ng manok. Halimbawa po, ito po yung box, pang Sirama po. Hindi po ako nagbubutas dito sa ilalim. Dahil sa biyahe, lalo kung motor ang ipambabiyahe ay pwedeng lamigin ng manok dahil papasukin sila direkta ng hangin. At isa yan sa magiging sanhi ng pagka-stress ng manok at pwede pa yan manghina at magkasakit bago makarating sa pupuntahan. Bali po, dito po ako nagbubutas sa bandang taas. Dahil iyan po yung pinaka-safe para sa akin. Ganito po, ito po sample. Ayan po, pwede po yung paikot na ganyan. Basta sa itaas po. Para hindi po sila lamigin masyado. Ayan. Pwede nyo pa pong dagdagan yan. Basta bandang taas lang po. Ayan. So ayan po, pwede po yan. Ayan, ganyan. Safe na po dyan yung manok. Kahit mahaba po ang biyahe at motor ang gamit ay hindi sila masyadong lalamigin sa biyahe pag ganito po. At hindi sa baba. At pang-apat po, kung maaari po ay huwag po tayo magpadala ng manok sa kainitang oras. Dahil pwede pong ma-heat stroke ang ating mga manok na ipapadala. Dahil mainit na nga po yung box na pinaglalagyan nila, ay mas lalo pa silang maiinitan dahil sa panahon. So pag tag-init, ang ideal na oras na ligtas ang manok ay siguro mga 5 PM onwards. Para sakop na din po yung oras ng pakain natin sa kanila. Plus, malilim pa. Siguro mga kamanok ay sapat na yung mga binanggit ko para maging maayos at ligtas ang ating mga ipapadalang manok sa ating mga customer. Yang mga binanggit ko po na iyan ay para lang po sa akin na pwede nyo pong gayahin at pwede ding hindi. Okay lang po yun kasi may kanya-kanya po tayong diskarte. Kung mali ako, tama kayo, please magkomento po kayo para po madagdagan ang aming kaalaman tungkol sa topic na ito. Please follow, like, and share na din po para po marami pa pong topic na katulad nito. Maraming salamat po.